Isa namang tinukoy ng mga testigo ang PBA party list na siya raw nanguna sa pagkalap ng mga lagda para sa People's Initiative sa Davao City kapalit ng pangakong ayuda. Itong lumabas sa ginanap na investigasyon ng Senado kaugnay sa kontrobersyal na PI. Narito ang report ni Troy Gomez. Sa pagdinig ng Senado sa Davao City ay makailang ulit na lumutang na ang PBA party list ang nasa likod ng People's Initiative sa lugar. What is PBA? Yung isa sa mga party list natin na... PBA party list. Party list po. Who is the PBA party list representative? It is the Honorable Mix Nograles. Ang PBA party list daw ang nasa likod ng People's Initiative sa Davao City. Ito ang lumabas sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa ginawa nitong pagdinig araw ng Biyernes sa lungsod ng Davao. Sa panguna ni Senator Amy Marcos, kasama sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, sinabi ng mga testigo na ang PBA party list ang nanguna sa pangangalap ng pirma kapalit ng pangakong ayuda sa sino mang lalagda sa ipiniikot nilang folder. Ayon kay Rene Estorpe ng Barangay Agdao, isang Benzer Yap ang kumukuha ng pera mula sa PBA party list para ipamahagi sa mga barangay staff na mangangalap ng pirma. Ang palitan anya ay 4,000 pesos para sa 250 makakalap na pirma. Kaprenes, sa affidavit mo, may binanggit kang Benzar Yap na namigay ng 4,000 pesos to each of the employees when they got the forms. Tama ba yun? Sino siya? Yes, that is true, Honorable Chairperson Senator Aimee. This Mr. Binsariap is one of the trusted first and second district political coordinator of PBA. Lumantad din sa pagdinig ang isang coordinator ng PBA party list at kinumpirma na si Congresswoman Mix Nograles ang nasa likod ng kanilang operasyon bilang boss ni Benzer Yap. Nograles po. Mix Nograles. Opo. Siya ang boss ni Binsar Yap. Yes po. Si Binsar Yap ang district coordinator ng District 1 Anto Yes, po. for PBA party list. Po. Tatanggap nga raw ng coupon ang mga individual na makukumbinsing pumirma para sa PI. Ang naturang coupon magsisilbi raw claim stub para sa pangakong ayuda. Anong sabi ng coupon? Patingin nga niya. I-keep lang daw po kasi may assistance daw pong ipamimigay. Kwento naman ng isang kapitan ni hindi nga raw alam ng mga residente kung para saan ang pinapipirma sa kanila. Pero dahil may pangakong ayuda, napipilitan silang lumagda. Yung mga kababayan nating no read, no write, paano po sila? Ganito raw ang sistema, Your Honor. While nagpapirma sila, ito lang, tinakipan nila yung, Kita mo yan. letterhead. No? Yan ang Tinakpan nila mahirap, yung letterhead. takpan mo. At saka pinapirma sila sa ganito at merong sabi na ayuda yan. Yun. Tupad at saka Ikes. Sinabi ni Senador Amy Marcos na wala naman siyang plano na ipahiya ang kahit na sino mang congressman pero hindi niya hawak ang testimonya ng mga testigo. Well, unfortunately, certain party lists and congressmen were mentioned. As I said earlier, I have no desire to humiliate or embarrass or ridicule any congressman. They are, after all, our peers and colleagues, and we are obliged to work with them. But there is nothing I can do about witnesses who mention them time and again. Bagamat sinabi ni Senadora Amy Marcos na nakakapagod na ang pagdinig sa People's Initiative, ay sinabi niya na kailangan niya itong ipagpatuloy dahil sa marami pang issue ang dapat linawin. Mula dito sa Davao City, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nagulat, SMNI News. Ang katakataka doon, meron pang sinabi doon yung isang barangay Isang chairman. Benzer Yap ang kumukuha. Okay. Benzer Yap. Merong sinasabi doon yung isang barangay chairman na pinayuhan niya yung mga residente dahil nga sila inalin lang, binigyan nga nung papel lang na coupon na kuno. Sabi niya, yung talagang totoo na pagbibigay ng ayuda, maraming pinagdadaan ng proseso. Tapos yun, coupon lang na ipapakita daw pagdating ng panahon. Makakakanta sila ng pagdating ng panahon yan. Hanggang ngayon, wala pa raw silang natatanggap. Tapos yung iba,
pang solo, merong isang ayuda doon, meron daw isang coupon, ang explanation sa kanila, pang solo, no? Kung sino yung makatanggap ng coupon, no? After nila na magpirma, sa kanya yon. Yung isa naman, hahatiin pa daw sa 5. Grabe yung mga misinformation na ginawa para lang makapangalap ng pirma, mga kapartner. Samantala, kahit kailan ay hindi magiging Prime Minister si House Speaker Martin Romualdez. Ito po ang naging payag ni Attorney Harry Roque sa gitna pa rin ng maugong na balitang si Romualdez ang kumukumpas sa kontrobersyal na People's Initiative na motibo raw ay baguhin ang ating konstitusyon. Alamin natin ang report ni Angel Pastor. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon, nadala yung pangalan namin. Marcos Administration ang winawasak niya. Yan ang problema. Yan ang patutsada ni Presidential Sister Senator Amy Marcos sa pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez. Ito'y sa gitna pa rin ng balita na mismong si Romualdez ang kumukumpas at tumidikta sa kontrobersyal na People's Initiative. Dahil nga raw sa Peking Initiative ay nagdulot ito ng gulo at pagkalito sa ating mga kababayan. Sinabi rin ni Senator Amy na tututulan niya ang sino mang magsusulong nito at hindi niya hahayaang mabago ang konstitusyon. Ayon nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Romualdez ang may pakana ng PI. Plano raw kasi nilang manatili sa pwesto sa mas matagal na panahon. Pero para kay dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, malabo itong mangyari. Hindi po siya magiging Prime Minister kahit anong pangako niya sa inyo. Hindi po uubra yan. Magkakaroon muna ng kaguluhan bago matuluyan dahil hindi katanggap-tanggap na karamihan ng pirma ay dahil bili at ito ay lininlang na ito'y kapalit ng ayuda. Kinwestiyon rin ni Roque ang tila pagbubulag-bulagan ng mga mambabatas sa Kamara sa isinusulong na PI. Mga pangyayari, mga kongresista, bakit naman kayo blind loyalty, mali na ang nangyayari, sunod-sunuran pa rin kayo? Siguro naman narinig nyo na rin ang sinabi ng Presidente. Sinabi rin niyang minsan, itigil na yan. Nagsalita na naman siya ng parang 2 beses na parang wala na mangyayari dyan. Pero ayan, tuloy-tuloy pa rin. Bakit nyo naman sinusuporta ng Speaker na sumusuway na sa Presidente? Sinigundahan naman ni Roque ang panawagan ni Senator Amy kay Pangulong Bongbong Marcos na tuldukan na ang PI. Ano pa ba, Mr. President, ang inaalala mo? Inaalala mo bang masasaktan si Speaker Martin Romualdez? Kung hindi talaga siya nasasaktan sa mga sinasabi ni Super Ate to the President, wala na pong kahit anong salita ang pwedeng manakit sa kanya. Dahil pinakamalala na po ang sinabi sa kanya ni Senator Amy. Sa naging pahayag naman ni Romualdez na hindi magandang halimbawa sa mga kabataan ang tensyon sa pagitan nila ni Senator Amy, ito ang tugon ni Roque. With all due respect, Mr. Speaker, kayo po ang hindi magandang ehemplo sa kabataan. Dahil pinapakita nyo kung ano ang resulta ng gahaman sa kapangyarihan. Bumibili ng boto, linidin lang ang taong bayan. Yan ba ho ang mabuting ehemplo sa kabataan? Hindi po. Yung pagsasabi na walang gamot sa kakapalan ng muka dahil namimili ng boto at nanili lang ng taong bayan, yun po ang dapat talagang gayahin ng ating mga kabataan.